Magandang gabi mga ka-solar. So muli tayo nagbabalik. Ang inyong ka-solar, si Solarens. Itong setup natin na ito ay upgradable setup dahil ang inverter dito ay 8 kilowatts. Pero yung solar panels ay umaabot lang ng 6 kilowatts. Ibig sabihin, 12 pieces na 500 watts. So upgradable itong setup na ito. At nagkakahalaga ng sarado sa 500,000 pesos lamang. So mura na at may pagkakataon pa sa mga susunod na panahon na pwedeng magdagdag ng dalawang battery at additional pa na solar panels hanggang 10 kilowatts. So meron tayong kasalukuyang ini-install dito at na-mount na natin, ano? Obviously 8 kilowatts ang inverter. Ayan. So hybrid solar power inverter at solar homes at 230 ampere hours capacity nito. So check natin. Punta tayo sa cell capacity. Ayan. So 230 ampere hours full charge capacity at ang state of charge nasa 43%. So bagong-bago. Wala pang masyadong maraming cycle, ano. At i-check natin kung pantay-pantay. Ayan, so cell 1 to 16 ito. At tingnan natin kung pare-parehas, kung balanse. Ayan, 3.2. 1 to 4, cell 1 to 4, 3.2, cell 5 to 8, 3.2, cell 9 to 12, 3.2, and cell 13 hanggang 16, ayan. So 16 cells, same lang, 3.2. At ayan, tuloy-tuloy nating i-install ito bukas at ngayon ay magpapahinga lang muna tayo. So as usual, ano, maglalagay tayo ng DC isolator dito at yung battery breaker natin, ano, gagamit tayo ng DC MCCB. Yung DC MCCB na yun ay non-polarized at direct current molded case circuit breaker yun. Balik tayo bukas. So ayun mga ka-solar, tapos na natin ang installation ng solar panels. Ganun din yung installation natin sa baba. So nag-power up na tayo, pero sinesegregate lang natin yung mga load side. Kaya meron tayong separation na ginagawa doon. At 12 pieces na solar panels, ano, 500 watts. At ang kanyang inverter ay 8 kilowatts. So pwede mag-expand ng solar panels dito at meron pa rin sa taas. Pero itong pinaglagyan na ito ay option ng client, ano, dahil ito muna ang gusto niya ma-utilize. Then later on siguro pag nagpa-add siya ay palalagyan dun sa taas. So ngayon ay baba muna tayo. Tingnan natin yung separation natin ng load side. So ito na mga solar, no, nakahiwalay yung ating load side. Bali 5 circuit breakers yan. At karamihan dyan ay mga ilaw, ano, so mga light loads. At yan ay para sa emergency power system na pwedeng mag-function during brownout. So may isang aircon dyan na 1.5 horsepower. At yung mga iba ay maliliit lang din ng mga loads. At eto, may additional pa tayo na dalawang kinarga natin sa load side. Ilaw lang naman yan, yung dalawang yan. So mayroon pa silang separate na breaker dito sa second floor. Medyo madugo lang bilang para sa atin, no, bilang installer, kasi sineseparate natin. So yan, mag-check na tayo. Balik tayo dun sa inverter natin.
So, eto na mga ka-solar. Tapos na yung ating installation. At sabi ko nga kanina, 8 kilowatts yung ating inverter. At dito sa battery natin, ipapakita ko sa inyo na full charge na. At puno na yung kanyang battery. So, eto yan. 100% na ang state of charge. At full charge capacity niya ay nasa 230 ampere hours. Ibig sabihin naka-maintain lang tayo sa 230 dahil nga kung makikita natin ang ating harvest. So makikita nyo yung production natin, solar production, ay nakadepende dito sa load. Kung anong mga load nila na pinapandar. Dahil nga ang ating battery ay 100%. So itong solar homes nito ay may kagandahan kasi nagkaroon ng communication cable. So ito nga nakakonect sa CAN bus or CAN port. At itong DIP switch ay kinakailangan nakababa yung tatlo. At yung first DIP, ayan, ay dapat nakataas. Para magkaroon ng communication. Kung makikita nyo, naka 100% dito. At dito rin, papakita ko yung state of charge. Ayan, 100%. So, yan ang indication na merong communication ng ating battery at ang inverter. Ayan, ginamit natin yung lithium. Lithium iron phosphate ang battery natin at yan ay 16 series. Pwede rin namang use BAT percentage pero mas okay na ilagay sa lithium. So, yan yung setting natin sa battery. So, na-connect na rin natin yung Wi-Fi. Okay na rin yan. Makikita natin na okay ito pagka yung tatlong ilaw na yan ay functional. So, big sabihin yan ay nakakonect na sa Wi-Fi. Naka-configure na yan. At makikita na natin sa cellphone. Pero mayroon pang 10 minutes na delay para makita through cellphone. At nang hindi na tayo titingin-tingin dito. So as usual yung mga ginagamit natin, nilalakihan talaga natin ang DC cable para iwas tayo sa init. Ayan walang kainit-init kasi malaki yung battery cable natin yan. So ang size ng battery cable natin ay 50 mm squared. So yung nakalagay dito, yung default na battery cable size niya ay 35 lang. So tingin ko maliit yon kaya pinalitan ko ng 50 mm squared. At eto as usual, pinagtambal ko na yung Santry at saka Feyo. So itong dalawang Feyo na to ay DC SPD, surge protection device, at ito naman ay AC surge protection device, at ito yung kanyang control. So 20 amperes yan na DC MCB. So, ibig sabihin nun, direct current miniature circuit breaker. At itong portion na ito ay para sa AC. So, mamaya lalagyan ko ng label yan para makita. At nang hindi mahirapan, madaling tandaan. So, as usual, may DC isolator tayo. At ito naman, meron tayong nakalagay na ATS. Marami yung mga pumapansin dito sa ATS. At maraming nagtatanong bakit daw kailangan pa na may ATS. At dahil nga meron daw na built-in ATS ito. So, ang pinaka-rason dyan, bukod pa dun sa mga nasabi kong reason nun na for maintenance purposes, ay hindi naman magagawa ng internal ATS yung kayang i-designate or i-separate na load dito sa internal ATS na ito. Dahil ang internal ATS na ito ay kaparehas din ng mga one solar. So kung marami kang load, mga EPS kagaya ng pinakita ko, so paano mo i-isolate kung ito lang ang gagamitin mo? So ibig sabihin, itong internal ATS niyan ay more on general function yan. Samantalang ito, is specific function. So dun sa mga medyo nagagaling-galingan tungkol sa pag-comment dito sa ATS na to, ay nalalaman nyo rin kung kayo na mismo ang gumagawa. Okay. So, yun lang. Yan lang ang ating setup. So, magandang combination ang solar homes at saka itong
8 kilowatts na day. So yung tapping natin ng city sensor ay dito nakaklamp sa gilid. Mula dito sa metro, andito yung metro. So ang purpose nito ay para mabasa lahat ng kanyang mga load. Ibig sabihin kasama na yung grid at saka yung sa load side. Ayan. At check natin So ang oras ay 2 o'clock at puno na yung charge ng battery. Ayan, at may load na 1.07. Mababa. Positive, negative na terminal. At okay na tayo. So done na ang ating upgradable na setup na 8 kilowatts. At dahil dyan, tayo nagpapasalamat kay Engineer Joseph Domingo dito sa Binyan, Laguna. At siya ang ating client dito sa upgradable na 8 kilowatts dahil ang kanyang solar panels ay 6 kilowatts pero 8 kilowatts ang inverter. At yung battery ay 230 ampere hours na pwede pang madagdag. At muli, maraming salamat sa panonood. At usap ulit tayo sa susunod na video. At ang inyong kasolar, si Solarens.